Okay, ang pag-aralan na natin itong mga specialty circuit, introduction to specialty circuits. Ano ba itong control transformer? Yung control transformer, this is a step-down control transformer na ini-install ito sa control circuit components at saka hindi siya rated para sa line voltage. Yung primary side ng control transformer, ang siyang magiging line voltage. So most likely, yung ganitong control transformer is considered as an instrument o yung tinatawag natin na voltage transformer. Habang yung secondary voltage naman, ito naman yung magiging voltage na kinakailangan para kontrolin yung mga components. So yung figure 4-1, pinapakita nito yung physical layout ng isang full voltage magnetic motor starter na kinokontrol ng stop-start remote station. No? Yung power supply ay 575 volts, 3-phase, at saka yung control circuit voltage niya ay 120 volts. So ang punto na dinidiscuss dito ay yung jumper A na may figure niya. Ito yung figure 4-1. Medyo i-focus nga natin. Ito yung pinaka-magnetic starter natin. No? Ito yung motor, start-stop. Tuloy ko lang. Ito yung figure 4-1 na binabanggit yung sa previous page. Ang dating ay naka-wiring diagram. No? Ito yung pinaka-magnetic starter niya. Ito yung start-stop na switch, overcurrent protection or disconnecting links na ang supply niya ay 575 volts, 3-phase. So ito yung control transformer. So pinapakita ng figure 4-1 yung physical layout. So pinapakita ng figure 4-1 yung physical layout ng isang full voltage magnetic motor starter na kinokontrol ng isang stop-start remote station. So yung power supply niya ay 575 volts. Meron siyang 3-phase at saka meron siyang control circuit voltage na 120 volts. Yung point na dinidiscuss jumper A, no? Na kinokonekta niya sa X2 ng control transformer ng secondary winding ground. Bali, ito yung pinapakitang control transformer. Ito yung pinaka-control transformer. Ang ibang mga inspection authority na nagre-require ng grounding para sa secondary winding ay pinakikita sa figure 4-2. Yung point ay dapat naka-check yung electrical code para sa district area na involved. Kaya lang, marami mga electrical designer, engineer at mga motor control manufacturer na nagre-recommenda, hindi man ini-insist na yung secondary winding ay dapat na grounded katulad ng pinapakita. No? Magkaroon ka ng oras na i-analyze mo yung circuit at makukumbinsi ka, i-correct yung installation. So yung paraphrase sa electrical code o yung tinatawag natin na PEC, kapag ang control circuit daw ay sinusuplayan ng isang grounded circuit, ito ay dapat na nakakonekta. Na yung accidental ground ng control circuit ay hindi mag-i-start yung motor o mag-stop button or control inoperative. So yung figure 4-3 ay ang pinapakita dito, yung transformer ay properly grounded. May mga bracket siya and nakalagay siya sa paligid ng control circuit, yung field wired at saka possibly remote ng magnetic motor starter. Ito yung pinapakita sa figure 4-2. No? Naka-ground siya. No? Ito yung auxiliary niya. Tapos ito yung primary voltage ng transformer. No? Parang dalawang circuit ito na pinapakita dito yung power circuit at saka ito yung control circuit. So dito sa power circuit, nakakabit yung primary dito. Tapos sa secondary, nakakabit yung secondary ng transformer dito sa control circuit. So ito yung schematic diagram ng installation na pinapakita sa figure 4-1. Yung figure 4-3, pinapakita naman dito yung schematic diagram ng tamang pagga-ground ng secondary winding ng isang control transformer. So ito yung primary, ito yung secondary. Ito yung tamang pagga-grounding na binabanggit din sa previous discussion. No? So kapag nagkakaroon ng vibration na ang kadahilanan ay yung insulation sa control circuit conductors na kung saan yung conductor ay nagta-touch ground sa point B, sa figure 4-5, yung transformer ay short circuit. Ang mangyari, madide-energize yung magnetic coil, hihinto yung motor. Yun ang dapat na mangyari, no? Kapag may fuse na naka-install sa secondary winding circuit,
yung transformer winding ay hindi madadamage. Ngayon, i-consider natin yung fault B, pero yung secondary winding ay grounded sa point C, sa figure 4-6. Wala yung figure 4-6 dito. Ito yung figure 4-5 yung binabanggit. Ito yung ground. Itong primary, nakakabit sa power circuit. Itong secondary, nakakabit sa control circuit. So, kapag yung control circuit, may dalawang wire temperature, pressure, liquid, level control, yung parehong hazard ay present sa figure 4-7. So kapag kinokonekta mo yung control circuit sa secondary winding ng control transformer, i-check mo yung secondary grounding at saka i-connecta mo siya accordingly. Yun ang advice, no? Itong figure 4-4, pinakikita rito yung start, stop, push button station. Ngayon, hindi na ganito itsura eh. Meron tayo dito sa ano natin, no? Yung training board natin. Pinapakita nito yung accidental ground at point B. Next is interlocking. Yung interlocking ay nangangahulugan na kinokonekta pareho yung mga piraso ng electrical equipment ng mga circuit. Whether power or control, sinasabi na interlock kapag ang isang circuit na control ay kinokontrol ng ibang circuit. Lahat ng interlocking ay dapat na magawa sa safe manner o yung ligtas na paraan. Maraming ulit na yung interlocking ay involved yung multiple circuit. Yung safety ng electrician or service personnel ang unang-una dapat na binibigyan ng importansya. Kaya pinalalagyan ng grounding na katulad nito. No? Schematic diagram ito na pinapakita yung maling grounding sa point C. Yung maling grounding sa point C at saka yung accidental ground ng point B. Ito yung accidental ground. Ito yung maling grounding sa point C. So, interlocking electrical equipment. So, kapag ini-interlock mo yung electrical equipment ng 4-8, pinapakita nito yung installation na kung saan yung unang motor ay dapat nag-i-start bago yung second. Yung broken line ng figure 4-8 ay nag-i-indicate ng wiring sa pagitan ng dalawang magnetic motor starter. Yung arrangement ay naka-refer sa load na piniprepare ng circuit. Yung point ay yung interlocking ng dalawang circuit ay dapat ginagawa ng ligtas, no? Para sa mga personnel. So yung broken line sa figure 4-8, ito yung broken line na to na pinapakita sa figure 4-8, ang ini-indicate nung ay wiring between the two magnetic motor starter. So yung pagkakaayos ng ay nire-repair dun sa prepared load. No, yung point ay yung interlocking ng dalawang circuit ay dapat ginagawa ng ligtas. Yung electrical code natin, ang binibigta nito na kapag ang disconnecting means, katulad ng mga circuit breaker, ay tinurn off mo, example, yung M1 circuit, no? Or yung magnetic circuit 1, lahat ng mga contact ng magnetic circuit 1 motor starter ay dapat na mag-off o mamatay. So yung figure 4-9, ito yung figure 4-9, no? Yung ladder diagram niya. Kapag yung M1 circuit o yung magnetic circuit 1 ay dinisconnect mo, yung M1 contact sa M2 circuit ay mananatiling naka-live ang contact niya. So kapag nagtatrabaho ka sa M1 motor starter, ito ay magiging delikado. Yung mga autoridad na nag-i-inspect ay maaaring payagan na yung paggamit ng identified cover para dun sa M1 contact. No, lalagyan ng cover for safety purposes. So ang pinaka-safe na installation ay yung magkaroon siya ng dual voltage relay. So ano ba itong dual voltage relay o yung tinatawag natin na DVR? Ang dual voltage relay ay maaaring tawaging dual source relay. So ang pag-interlock ng magkakaparehong voltahe mula sa dual source ay nangangailangan pa rin ng dual voltage relay. Ang dual voltage relay ay binubuo ng electromagnetic coil at saka ng mga contact. Yung coil at saka contacts ay hinahouse o pinoprotektahan ng isang metal enclosure at saka nakahiwalay siya sa isang partition o fixed o pangpirmihang partition at divider, no? So yung ibang mga dual voltage relay ay may dalawang magkahiwalay na takip. Ang iba ay mayroong takip na may magkahiwalay na panloob na takip. So itong figure 4-7, diagram ito ng isang two-wire control circuit na pinapakita yung maling grounding ng point C, no? At saka yung accidental grounding ng point B. So ang coil ay kinukonekta sa isang supply voltage. Habang yung contact ay kinukonekta sa ibang voltage, yung divider ay hindi dapat na mabutas, no? Para mapayagan yung conductor na dumaan
sa kabilang side. So ito yung figure 4-9, schematic diagram ng installation ng figure 4-8. Ito yung figure 4-8. Ito ay installation na naka-interlock. Ito yung figure 4-8, 4-9. So, para ma-improve mo yung figure 4-8, yung installation ng figure 4-10 ay dapat na kinukonsider mo. Yung control circuit ng installation ng drawing ay nakadesign katulad ng pinapakita sa figure 4-11. So, mag-isip ka ng safety kapag dinidesign mo yung control circuit mo. Lalong-lalo na kapag interlocking ng multiple circuits ang ginagawa mo. Ano naman itong sequence control? Ang sequence control ay nangangahulugan na yung motor ay dapat na ma-start ng pauna-una, no? Hindi sabay-sabay. Sa isang predetermined order o yung isang kaayusan na pinlano. Ang isang halimbawa ng conveyor system na binubuo ng 4 na section. Yung mga section ay dapat na mag-start sa isang tamang sequence. Pinapayagan ba ng electrical code yung installation na katulad na pinapakita dito sa figure 4-14? Ito yung 4-14. Pinapayagan ba itong ganito na installation sa Philippine Electrical Code? So yung 4 na 1/4 na horsepower na motor ay dinugrupo sa isang single fuse disconnecting means na kasama yung overcurrent device na sineset na 15 ampere. Abang sagot sa tanong ay yes, no? O daw. So sa pamamagitan ng installation na to, yung mga hindi ligtas na pag-i-interlock o yung requirement para sa dual voltage relay ay hindi mga factor na dapat na i-address, no? So itong dalawang figure na itong figure 4-12 na nakikita nyo, ito, sequence starting ng multiple motor. Ito yung other class ng preferred load na kung tawagin ay sequence starting. Ito namang figure 4-13, schematic diagram. Actually, this is a ladder diagram, no? Ladder diagram ng installation na pinapakita yung 4-12 control circuit. Later on na lang kasi pinangalanan ng ladder diagram ito eh. Dati kasi kinukonsider din ito na schematic diagram. Pero later on, was reduced to a name called ladder diagram. Yung figure 4-13 ito, pinapakita nito yung schematic para sa control circuit, para sa sequence control installation ng figure 4-12. Yung wiring diagram ng power at saka control circuit para sa sequence control installation ng 4-12 ay naka-illustrate sa figure 4-14 dito. Note, na yung bawat magnetic motor starter ay magbibigay ng overload protection na sukat dun sa na para protektahan yung individual motor. So kapag nagdi-design ka ng control circuit, dapat alam mo kung ano yung mangyayari at saka alam mo kung paano mo papangyarihin o kung paano siya mangyayari. So in other words, dapat may foresight ka doon sa dinidesign mo. Or else, nagagawa lang ito ng mga skill, mga electrician or technologies na katulad nyo, no? Kapag nakagraduate na kayo. So transposing circuit, paano ba? I-compare mo yung ladder diagram ng figure 4-13 at saka yung wiring diagram ng figure 4-14. Yung circuit ay dapat dinidesign gamit ang schematic o ladder diagram. Pag tinranspose mo yung schematic diagram sa wiring diagram, medyo tricky at saka medyo mahirap, ano? Ang isang halimbawa nung ginagawa ninyo sa actual, naka-ladder diagram kasi yung nasa plates ninyo eh. Tapos ngayon, pag nagpa-practice kayo, yun yung wiring diagram. Kung mapapansin ninyo, sa wiring diagram, hindi siya nakasunod-sunod katulad yung nakalagay sa ladder diagram. So tatanungin na ako kayo ngayon, ano ba mas madali? Yung wiring diagram o yung ladder diagram? Siyempre yung ladder diagram. Kaya lang, dapat marunong ka mag-interpret ng ladder diagram sa wiring diagram or else hindi ka makakapag-perform ng experiment or ng mga exercises natin. Ang ginagawa natin ngayon, pinapadesign ko sa inyo sa ladder diagram yung circuit. Tapos, ang ginagawa nyo ngayon, piniperform nyo sa mga wiring board natin yung wiring diagram. So dapat sinasabi dito, marunong ka mag-interpret sa wiring diagram papunta sa ladder diagram or vice versa. Karamihan sa mga estudyante ang nagiging problema kapag nasa wiring diagram niya, nahihirapan kasi sanay lang siya dun sa ladder diagram. So napakalaga na marunong ka mag-transpose ng schematic diagram sa wiring diagram. Kaya lang, sabi, medyo tricky. So, ang isang pagkakamali ay maaaring mangyari sa pagtatranspose mo ng circuit.
At ito ay posibleng maging napakahirap na hanapin yung wiring diagram katulad yung sa figure 4-14. No, itong figure 4-14. Kasi itong nakikita niyo sa figure 4-14, wiring diagram ito, class. Ang ladder diagram, ito nasa figure 4-13. So, kapag hindi mo kayang i-convert ito papunta rito, or vice versa, mahihirapan ka sa mga exercises natin. Na kung saan, ang pinagagawa ko sa inyo sa plates ninyo ay ladder diagram, tapos pagdating sa actual, yung magpa-practice na kayo, ay nagwa-wiring diagram kayo. So, paano ngayon? Pag nagkamali ka ng pagwa-wiring, magto-troubleshoot ka ngayon. So, yung oras na magagastos mo sa pag-aaral sa control circuit ng figure 4-13 ay hindi masasayang. Halimbawa, kung sa magnetic contactor 1, normally open, contact ay nasira at ayaw mag-close at pinindot natin yung start button, ano mangyayari? Yung magnetic starter 1 coil ay may energize. Yung magnetic starter 1 motor ay mag-i-start. I-release niya yung start button ng magnetic starter 1 motor na magpahihintuin niya. So magkaroon ka ng time para yung fault yung circuit ng figure 4-13 ay mahanap mo. Ito yung magiging introduction sa pagto-troubleshoot mo ng motor control installation. So dito na tayo sa circuit operation. Yung figure 4-13, ito, no? Yan yung figure 4-13. Kapag pinindot natin o pinrest natin yung start button, yung circuit ay makukumpleto para sa magnetic coil 1. So isasara nito ngayon yung magnetic, yung motor 1 contact. Ine-energize niya yung M2 coil, sasaraduhan niya yung M2 contact, i-energize niya yung M3 coil, sasaraduhan niya yung M3 contact. So pag in-energize mo yung M4 coil at sinasarado mo yung M4 contact, nasisil mo yung circuit. So kapag pinrest mo yung stop button, pinuputol niya yung circuit para sa M1 coil, nade-energize ngayon yung coil ng same sequence. So yung sequence na ito ang nagpapahinto sa well sequence starting. Kapag nagkaroon ng overload contact, dapat bumukas yung mga motor na magpapahinto sa sequence. Halimbawa, kung yung overload contact ng M3 motor ay magbukas, hihinto yung sequence ng M3, M4, M1 at saka M2. So ang bawat installation ay dapat naka-design para ma-meet niya yung pangangailangan ng requirement para sa particular machine na involved. So yung ring control circuit naman, so bilang dagdag dun sa sequence ng control, yung circuit ng figure 4-13 ay tinuturing natin na ring circuit. Ring circuit ay ang ring circuit ay yung circuit na yung mga motor niya ay nag-i-start ng naka-sequence. So mini-maintain ng contact yung huling magnetic motor starter na naka-seal sa circuit. So ito yung ring control circuit. Ang pinapakita dito sa figure 4-15, yung zero speed switches. Mga switch to na zero speed. Dito na tayo sa plugging. Ang plugging ay isang pamamaraan na inihinto mo yung polyphase motor ng mabilisan sa pamamagitan ng minsanang pagkoconnect ng motor sa reverse rotation. Kapag yung motor ay umaandar, habang ang motor ay umaandar, so pag pinlaging mo ang motor ng higit pa sa 5 minuto, yung mga minute na kinakailangan ay dapat na mas malaki sa motor starter na nire-require yung driven motor. So pag pina-plug mo ang motor ng higit pa sa 5 ulit sa loob ng 1 minuto, nagre-require ito ng mas malaking motor starter na kinakailangan para sa isang motor. So sa figure 4-15, pinapakita nito yung litrato ng isang zero speed switch. So yung switch ay
nire-repair bilang plugging switch or anti-plugging switch. Ang pinakatamang tawag dito ay zero speed switch. So sa ibang mga termino, ginagamit ito para sa paggagamitan sa kanya kapag yung makina dahil sa load ay hindi dapat pahintuin ng biglaan, hindi ito dapat na i-plug sa stop. Itong 4-16, pinapakita dito yung contact position ng zero speed switch. Pag-i-install ngayon ito ng zero speed switch. Yung zero speed switch ay nakakouple sa isang gumagalaw na shaft ng machinery na kung saan yung motor ay naka-plug. Yung bawat zero speed switch ay may speed range stamp sa nameplate. Halimbawa, yung 50 to 200 RPM, tinatangka nito na i-operate yung zero speed switch sa loob ng limit ng isang rated speed gauge. So itong figure 4-17, ito yung physical layout ng plugging ng isang motor mula sa isang pag-ikot na method 1. So dito pinapakita rito yung pag-i-install ng zero speed switch. Yung zero speed switch ay nakakouple o nakakabit sa isang moving. Yung zero speed switch, nakakouple ito sa isang moving shaft. Yung bawat zero speed switch ay nagtataglay ng bilis ng range na naka-stamp sa nameplate. Halimbawa, 50 to 200 RPM, tinatangkaan ito na i-operate yung zero speed switch sa loob ng limits ng isang rated speed range. Dito na tayo sa operation. Kapag yung zero speed switch ay umikot, yung centrifugal force ng magnetic clutch ay nagiging dahilan na yung mga contacts ay magbukas o magsara. Depende sa ini-intention nito na gamitin. Yung symbol naman, yung symbol na para sa zero speed switch ay pinapakita sa figure 4-16 na pinapakita yung intention na paggagamitan nito. No? Ito yung 4-16. Ito para sa plugging, ito naman para sa anti-plugging, ito para sa plugging rotation.